Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Hello mga bro, today po is Saturday. Rest day po today si Papang. Dahil Saturday po today, wala pong pasok sa eskwelahan yung mga bata. Kakain po tayo ng tanghalian sa labas ng bahay. Pero hindi po tayo pupunta sa kahit saang restaurant para kumain sa labas. Yung mga niluto ko pong pagkain kanina, literal po na ilalabas lang po natin ng bahay. Nakita ko po kasi kay Google today na maganda daw yung weather. Pupunta po kami ng tabing dagat tapos magtatayo po kami ng tent. First time po pala namin today sa park na ito. Diyan po kasi sa my right side, meron po ding park dyan, and dyan po kami palagi nagtatayo ng tent before. Sirado po kasi yung entrance. Meron pong event today doon sa kabilang park. Yung mga tao po nagkukuha po sila ng mga shells sa tabing dagat. Pero okay lang, maganda rin naman po dito sa park na to, tapos wala rin po maraming tao. Ataka siya ng big dog. Pwede kumain? Iyo. Yung chicken do. Tinikman mo yung chicken, butter chicken pa. Tikman mo pa. Yummy pa. Si Jack pa. So yung bahala kayo dyan. Basta wala nga agaw na chicken ko. Chicken boy yan siya. Teka, pancit. Duk, hindi na maayon eh. Sige, sige, duk. Pupupan daw. Guys, balikan niyo dito. Kung nakikita niyo po, ito po si Pupu Panda. Silo. Andiyan na papa. Pa, saan ka na pa? Oh, napilay. Kailangan na ako. Jackie, go Jackie. Tawagin mo nak para tumakbo dyan. Nagwiwi.
Talino. Muntik sinaligid ang papa. No. Kulit kayo. Di ba po dito yung tubig? Go, Papa, Jackie, go, Papa. Ano? Ang harot ba? Ang harot. Jump yan siya ngayon. Dive na yan siya ngayon. Dive yan siya ngayon. Kunyari yan siya magpa-ano pang. Ha? Kunyari siya magpatumba-tumba pa. Jay. Hi mga bro, today po is Monday, 2:45 a.m. Umalis na si Papang sa work. Nagtry akong magtulog-tulog ulit. Di na makatulog kasi ano pala ngayon? Pang 11th day update pala natin galing sa ating 3rd cycle ng chemotherapy. Medyo hindi pa rin po tayo nakaka-recover pa din. Wala pa rin po akong 100% na lakas. Pero nakakagalaw naman na po ako. Wala na ako nararamdaman na sobrang sakit. May super konting kirot. Kumbaga mga 30% lang siya. So, namamanage ko lang. So, yung katawan ko, ganun pa rin. Walang energy. Medyo may konting muscle pain and joint pain pa din. Yung ulo ko din, medyo may konting super kirot. Pero namamanage ko na po. And for the 3rd cycle update natin, nararamdaman ko na po yung numbness and tingling feeling na medyo may konting kirot sa mga dulo ng mga daliri. Alam niyo ba, gustong gusto ko nakausap ko kayo. Yung kahit na alam ko sa reality, cellphone yung kausap ko, pero parang may kaibigan ako na anytime na nakakausap ko, na napagsasabihan ko kung anong nandito, tsaka kung anong nandito. Tapos may mga nagme-message bigla sa inyo kasi napanood nyo, kasi nga parang kausap ko lang kayo. Iba nare-replyan ko kaagad, yung iba hindi ko kaagad nare-replyan. And minsan talaga may mga nakaka-misunderstand sa akin. Kasi kahapon may nare-replyan ako, akala niya siguro na misunderstand ko siya. About sa ano po yun, sa
pagdarasal, sa ganyan, sa paniniwala sa Diyos, ayan. Kasi iba po sa inyo or yung karamihan sa inyo na nanonood sa akin, naniniwala kay Hesukristo or Katoliko. Sa mga hindi po nakakaalam, pinanganak po akong Katoliko pero mula noong kinasal kami ni Papang, pero bago pa po kami kinasal, parang tinanggap ko na sa sarili ko na kung anong religion ng asawa ko, yun yung magiging religion ko. Kasi for me, mas maganda kasi kung same kayo ng paniniwala. So, si Papang kasi hindi siya pwedeng mag-convert. So, ang ginawa ko, ako na lang po yung nag-convert sa religion nila. Para parehos po kami ng paniniwala. Para hindi po kami, pagdating sa paniniwala, hindi kami magkatuligsaan sa future. For me sa sarili kong experience, mas maganda yung ginawa ko na nag-convert ako sa religion ni Papang. Kasi kahit papaano, magkaisa kami about sa paniniwala. Yun nga, may nag-message kahapon, baka na misinterpret niya rin yung mga sinasabi ko. Kasi ang message niya na dapat maniwala ako kay Jesus, ganyan. Tapos nag-reply ako sa kanya na Buddhist kami. Sabi niya kasi pumunta ako sa ganitong lugar, gawin ko to, gawin ko yan. Tapos sabi ko sa kanya sa reply ko na hindi ko na po kailangang gawin kung ano po yung mga sasabihin ng mga tao sa akin. Kasi yung gagawin ko po ngayon is yung gusto ko na pong gawin. Kasi nga, iilan na lang po yung taon na natitira sa buhay ko. Mas magfo-focus na lang ako sa mga bagay na gusto kong gawin kasama yung mga anak ko, yung asawa ko, kaysa sa mga bagay na sasabihin po sa akin ng iba na gawin ko para mabuhay po ako. Kasi sa totoo lang mga bro, ngayon, tanggap ko na po kung ano yung sakit ko. Tanggap ko na sa near future, baka hindi na siya ma-extend yung buhay ko. And kontento na po kasi rin ako sa nangyari sa buhay ko. Kasi naranasan ko na po talaga yung maging masaya kasama ng mga anak ko, kasama ng asawa ko. So kung ano pa mang ibigay sa akin sa future, kung biglang putulin or pahabain pa ng konti, kahit ano pa man po yung mangyari sa future na yun, parang okay na po sa akin. So hindi ko na kailangan gawin yung mga iba pang bagay na sasabihin ng iba na kailangan kong gawin para po gumaling ako. Kasi for me, gumaling man ako or hindi, ma-extend man ang buhay ko or hindi, ang importante po kasi sa akin is yung ngayon, yung mga gagawin ko po kasi ngayon, para kahit anong mangyari po sa akin anytime, yun dun po papasok yung wala akong regrets kasi nagawa ko po yung mga gusto ko. And yun yung parang isa sa pinagpapasalamat ko sa sarili ko. Kasi pwede ka namang makinig sa mga suggestions ng mga ibang tao, pero at the end of the day, kailangan yung sarili mo yung masusunod. Kasi para wala ka pong pagsisihan. So baka na misinterpret po sa akin yun ng viewer na nagchat sa akin. Huwag niyo po akong i-misinterpret and hindi ko rin po kayo na misinterpret kasi akala niya na misinterpret ko din siya. Hindi po. Sobrang na-appreciate ko po. Kayo, alam niyo yan. Ilang beses ko po yung paulit-ulit na sinasabi. Maaaring magkaiba po tayo ng mga paniniwala sa buhay, pero same po tayo na merong pananalig sa kung anong mga pinaniniwalaan natin. Lahat po tayo may faith, ayan, pananalig. Mapa-Buddhist ka man, mapa-Katolik ka man, mapananiniwala ka man kay Jesus. And syempre, ako hindi rin naman ako nawawala ng pag-asa na gagaling ako. Pero yung sa reality ng science, sa science na part na yung sakit mo, kumbaga meron ka na expectation sa sakit mo, parang gagawin mo na lang yun siya na guide kung ano yung dapat mong gawin ngayon kasi may alam mo na meron nang mangyari sa'yo sa future. Parang mas maganda nga yun sa akin kasi alam ko na kailangan ko i-treasure yung mga moments ngayon kasama ng asawa at saka anak ko kasi alam ko na may mangyayari na sa akin sa future. Ang pinakakulang lang talaga yun kaya hindi ko magawa yung mga gusto kong gawin is financially hindi kami stable kasi ngayon dahil sa mga gastusin. Pero super big shoutout sa isa kong sister. Hindi ko pwedeng sabihin yung pangalan niya kasi baka ayaw niya rin ipa-shoutout yung pangalan niya. Nakakaya sobrang nahiya ko. Dahil ko kasi siyang hinihindian. Tapos kahapon, hinindian ko na rin siya kahapon. Nakakatawa yung conversation namin kasi sabi niya, sis, yun pa ba yung dati mong bank account? Sabi ko, hindi na sis, wala na yung bank account ko na yun. Sabi niya, sis, bawal magsinungaling, magalit si God. Tapos maya-maya, nag-send siya ng pera. And sobrang hindi po maliit yung pera na sinend niya. Actually, naiyak ako. Naiyak ako kasi may mga taong ganon. And hanggang ngayon, sobrang na-overwhelmed pa rin talaga ako. Sobra-sobra pong talagang na-appreciate ko kayo. Huwag po natin i-misinterpret misunderstand yung isa't isa. Kasi ako sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. Mapasuporta sa pera, mapasuporta sa yung lakas ng loob. So ako wala po ako ibang masasabi, kundi pasasalamat lang. Thankful ako kasi may mga taong katulad ninyo na sinasamahan po ako sa journey ko. Lalo na ngayon. And mas super
nagpapasalamat ako kasi alam niyo yun, nagpe-personal message na kayo sa akin. Yung mga silent viewer ko, nagpe-personal message sa akin. Yung parang nagpapakilala talaga sila na, nandito ako, ito ako. Hindi lang ako yung nag-view lang ako, nandito ako. Yung parang ganun. So, nakaka-happy siya na, uy, talagang may tao pala talagang seryosong nanonood sa akin. And pasensya na po ay sa mga iba na nalulungkot pinsan sa mga usapan natin. Pero, kailangan po nating pag-usapan yung mga bagay na katulad ng life expectancy ko kasi kasama po yan natin sa journey. And wag po kayong ma-intimidate na mag-message sa akin. Alam niyo naman po na medyo bruha lang tayo pero na-appreciate ko po kayo. Wag po kayong magdalawang isip na mag-message sa akin kasi baka yung iba natatakot kasi nga medyo strong yung personality natin. Hindi po, medyo malambot naman po yung heart natin kahit strong yung personality natin. Alam ko one day, someday, alam ko mamimit ko siguro kayo. Gusto ko din yung gawin one day. One day, someday. Ngayon, magpapagaling muna tayo, magpapalakas muna tayo. And yung goal natin ngayon, kahit wala na tayong cure, ang goal kasi natin ngayon is maging happy tayo, i-enjoy natin yung mga bagay-bagay. Hindi mawawala na nasa isip natin na magkaroon tayo ng cure or magkaroon ng miracle. Kasi may mga miracle naman po talaga sa mundo. Hindi natin mawawala yung mga miracle na nangyayari. Pinagdarasal din natin na magkaroon tayo ng miracle, na kahit wala na tayong cure, magkaroon tayo ng cure. Pero wag na natin i-focus yung ating attention doon sa cure. Ang i-focus na lang natin yung attention natin. Dito na lang tayo sa happiness na side na dapat palagi tayo maging masaya, na i-treasure natin yung moment. Kasi pag mag-iisip pa tayo about sa cure, parang dagdag problem lang kasi yun para sa akin eh. So, dapat ngayon, ang gawin natin is magiging kontento na muna kung ano yung nangyayari sa mga bagay-bagay ngayon. Mas maging mapagpasalamat sa mga araw na darating and tanggapin natin kung ano man yung mangyayari sa atin sa mga darating na araw. So, doon na lang po muna tayo. And again, maraming salamat po sa mga suporta po ninyo sa akin. Kahit iilan lang po kayo, sobrang na-appreciate ko po kayo. Sa mga nagme-message, sa mga lagi nag-i-effort mag-comment, kahit heart emoji lang yan. Lagi ako may comment na heart emoji, yung ganyan, fighting na emoji. Na-appreciate ko rin po yan, kahit ganyan. Kasi nag-i-effort kayo eh. And alam ko, may mga silent viewers ako na gusto nilang manatiling silent lang. Pero, sobrang nagpapasalamat ako na may mga silent viewers ako na nagme-message talaga sa akin sa Facebook. But anyways, hanggang dito na lang po muna yung ating update for now. Hindi pa rin po tayo nakaka-recover kahit mga more than 10 days, pang 11th day na ata natin ngayon. Medyo hindi pa rin po natin nakukuha yung 100% na energy, tapos may dumagdag pa na mga tingling numbness feeling sa ating mga kamay. Medyo natatakot na ako sa 4th cycle kasi alam niyo yung tinamaan na tayo sa 3rd cycle. Alam ko na yung dinanas ko nung nakaraan, dadanasin ko na siguro sa 4th cycle or medyo mas malala pa. Pero okay lang, at least hindi tayo nag-umpisa na lugmok na tayo. At least ngayon pa lang tayo nalulugmok. Tapos mga 3 cycle na lang matatapos naman na siya. So okay lang yun, kayang-kaya ko yung labanan. Okay mga bro, yun lang po for now. Again, maraming salamat po sa panonood at sa pagtambay today sa channel namin. Please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit.